come so far away from home. There's no way I'm turning back now. My destination is unknown, so I'll keep pushing, never slow down. A big blue sky, a pocket of dreams, a head full of hopes, possibilities. I'm taking a chance to reach for the stars. Hello sa inyong lahat. Good morning, good afternoon, or good evening. Welcome back sa ating channel. At ngayon nga ito, inuumpisahan ko ng maghukay para sa pagtatanim ng okra. Siguro mga nasa 12 inches to or 10. Konti lang naman ang itatanim ko. Konti lang naman ang itatanim kong gulay. So ngayon, yun nga, ang meron lang akong binhi is okra. Hindi ako nakahanap ng talong. Kaya, eto, nag-decide na muna akong itanim na. Tapos mga ilang araw, hahanap uli ako ng binhi ng talong. Ang ginagawa ko pala dito, naghuhukay ako para lagyan ng mga organic na waste gaya ng dahon, tapos nitrogen, tulad ng mulberry, malunggay o kung ano man buhay na dahon, kasi nasanay ako sa ganitong style ng pagtatanim, parang mini garden na ito. Habang hinuhukay ko, ang plano ko dito is lalagyan ko ng ganong estilo, tapos kasi kalaunan compose din yun, bababa, kumbaga dadagdagan ko na lang ng lupa na may tae ng manok. Ito nga, biglang umulan habang naglilinis ako, kaya dito nung tumigil na, itutuloy ko na yung paghukay. Medyo times 2 na yung speed dito para medyo mabilis, kasi nilaliman ko ng konti, mga nasa 4 inches siguro yung lalim, kasi nga lalagyan natin ng mga dry leaves, lupa, tapos mga dahon, tae ng manok, ganun. Ito, habang hinuhukay ko, siguro mga nasa 5 inch naman yung lawak, tapos yung haba mga nasa 13 or 12 inches or 12 feet. Tapos yan, yung mga pinagsunugan ko, nilagay ko dyan yung mga hindi nasunog na kahoy. At least kahit pa paano makakatulong yan sa mga ugat, kasi yung mga kahoy nag-i-stack ng tubig yan. Tapos yan, pinaghalo-halo ko, hinanap ko yung mga kahoy na pwedeng ilagay, kasi kung lupa lang, medyo parang payat yung mga halaman, kaya nilalagyan ko ng ganyan. Kasi binhing gagawin ko, so 3 months yun, 3 months bago ma-compose yung mga ilalagay natin, mga dry leaves. Habang nako-compose sila, lumalaki yung binhi. So parang cycle lang, is habang hinihintay kong yung mga compose mapunaw or maging lupa, lumalaki yung mga binhi. Kaya laging ganyan yung ginagawa ko kapag nagtatanim ako ng gulay, kasi kontian lang naman yan, hindi naman maramihan. Ngayon kung maramihan, syempre hindi mo nagagawin yan dahil nakakapagod, lalo na kung kunyari isang hektarya. Didepende ka na sa mga pataba o fertilizer, gaya ng mga chemical. Pwede rin naman organic,
maganda rin ang organic, medyo mapapagastos ka lang. Sa atin kasi ang gagawin ko is pambahay lang naman, pambahay na gulay-gulay lang. Ayun yung mga pinag-cut ko ng mulberry, may kahoy na din yan. Tapos may mga tanim din ako Madre de Agua, kaya pinaglalagay ko na rin. Kumbaga yan yung sabi ko nga, nitrogen. Ganyan yung ginagawa ko, medyo inapakapakan ko para maipit or magdikit-dikit. Kasi kung di mo aapakan kalaunan, pag na-compose na, bababa din. So mangyayari, bababa yung lupa. Yan, nilagyan ko na ng fertilizer, tain ng manok, para ma-attract yung mga bulate. Kasi makakatulong din yung mga bulating ma-compose yan. Tapos kagandahan pa, syempre habang yung mga bulate nagpupupupu, di fertilizer na rin yun para sa halaman. Kaya doble, di ba? Habang nagko-compose ka, darating yung mga bulate, kakainin yung mga nilagay natin, tapos makakatulong sa halaman. Dito naman, habang naghahantay ako ng ulan, kasi kailangan basa yun, habang naghahantay ako ng ulan, nag-decide akong mag-bush cutter habang may araw pa. Kasi medyo nagiging masukal na yung lupa, kaya nag-decide na akong i-bush cutter. Nung una, ang ginagawa ko, mano-mano pagdadamo. Kaso ganun din kapag umulan, kumakapal din. Pero dito sa pag-bush cut, medyo nagle-lessen yung pagkapal. Ewan ko, siguro dahil na-stress yung mga damo. Maganda na rin yan, is konting parod lang. Hindi tulad ng pagdadamo mano-mano, malinis lang tingnan, pero yun nga, kakain ng maraming oras or araw, dahil pa na medyo malaki yung lugar natin. Yan, habang binubush cutter ko, may mga tanim tayo dyan na gabi, pinya, kalamansi, tapos Madre de Agua. Diba, ang bilis lang, pero hindi ko nalilinisin niya. Kumbaga, pagkakat, haayaan ko na lang matunaw or makompose, dagdag sustansya na rin sa lupa. Minsan kasi yung ginagawa ko, pag kunyari nakatipad ako dyan, tapos nakita ko maganda yung lupa, kukuha ako ng lupa para ipaghalo sa mga fertilizer dahil ng tayo ng manok. Doble naman nangyayari, mataba na yung lupa, may fertilizer pa, tapos yun yung paglalagay mo sa taas para sa halaman, dagdag na rin yung lupa. Kasi minsan bumababa yung lupa natin kapag yung ginawa ko, tulad ng ginawa ko, bumababa yun kapag na-compose na. Yan, habang naglilinis tayo, nagbubush cutter, POB. Pero medyo hindi ko na uulitin yung pag POB ng bush cut, nakakahilo pala. Akala ko nung una maganda siyang tingnan, kaso syempre gumagalaw yung katawan natin, sumasama yung camera, kaya yan yung first and last. Parang ayoko na lang mag POB na nagbubush cut, although maganda siyang tingnan kasi nga kitang kita yung nililinis. Yun nga, yung mga nanonood, nakakahilo. Actually, may isa pa akong video dito na naglinis ako sa harap ng bahay. Nag-bush cutter ako sa harap ng bahay. Habang pinapanood ko, nahilo ako. Sabi ko, baka may mga biglang manood sa ating vlog na mahiluin. Ang nag-decide na lang ako na i-delete na lang. Ito naman, habang
Medyo mga siguro sa tansya ko mga 3 o'clock na dito or 2 o'clock. Kasi ang balak ko pag naglagay ako ng binhi gabi para lang matagal yung tubig. Kung sakaling umulan, yun nga, maganda yung matagal yung tubig na mangyayari. Yan yung ginawa ko na fertilizer, ginamit ko na ngayon. Yan yung nasa, ewan ko kung pangalawang video o pangatlo na yan. Ayan, nagamit na natin. Siguro mga 2 weeks or 3 weeks na yan, pa 1 month na. Kaya maganda na rin yung nakapagpahinga na. Ayan, nilagyan ko lang sa taas para maganda. May vitamin. Tapos tatakpan ko na ng lupa yan. Parang ang layer una yung mga kahoy, tapos yung nitrogen, tapos yung dahon na dry leaves, tapos yung fertilizer, tapos lupa. Ganun yung layer niya. Yan, yung lupang nilalagay ko, ang kagandahan dyan, may uling na. So dagdag vitamin na naman yun. Kasi ang uling or yung abo, pwede rin gawing fertilizer. Kumbaga, nakakadagdag sustansya na rin yan. Kaya, di ba ang ganda ng mga combination habang meron ka. Kung ano naman, pwede naman yung normal na lupa lang. Pero hanggat maaari, kung meron ka, ilagay mo na rin, di ba? Sayang rin naman. Tapos, pinantay-pantay ko na dyan para kapag nagbinhi tayo, okay na. Tapos pinag-aalis ko yung mga bato-bato na medyo malalaki kasi nakaka-istorbo din yun sa pag ng ugat, para malawak yung laki ng ugat. Kasi kung mabato, medyo mahihirapan ng konti yung ugat. Tapos itatabi na natin dito yung niligay natin. Siguro mga nasa 1/4 na lang yun. Pandagdag na lang dun sa okra. If magagawa tayo ng if nakahanap ako ng binhi ng talong, kapag nakahanap ako ng binhi ng talong, idadagdag ko na lang yung natira. Pero gagawa pa rin ako nun para if ever kunyari naisipan ko magtanim ng ampalaya or kahit anong gulay, may pang fertilizer tayo. Kaya dito, ayan, nadala-dala ko na yung mga okra. Ang luwang ng ginawa ko is isang dangkal. Tapos parang pasigsag. Kunyari, 10 sa left, tapos magiging 9 sa right. Kumbaga para siyang sigsag ang pagtatanim. Para siyang dikit-dikit pero may space. Kasi konti lang naman ang okra mali lang naman ang ugat ng okra. Kaya kahit ipagdikit-dikit mo, okay lang. Tapos iniisipan ko rin dyan kung lalagyan ko ng kahoy para kapag malakas yung hangin hindi magtomba-tomba. Pero siguro late ko na gagawin yun kapag medyo malaki-laki na yung mga okra. Ang ginawa ko dyan 3 binhi kada butas para if kung sino yung pinakamalaki or pinakamataba, siya yung iiwan natin. Kapag yung dalawa maliit, yun yung aalisin natin. Kasi may mga binhi na kahit maganda yung lupa mo, maliit sila ang tubo. Kaya ginagawa ko 3 binhi kada sa isang butas. Tapos kagandahan dyan, mga bandang 5:30 or 6 umulan na. Kaya yan, dagdag, hindi ka na magdidilig. Kaya maganda magtanim kapag tag-ulan. Maraming salamat sa panonood. Bye bye.